Hey, good morning everyone. Isang day off na naman natin dito sa may Doha, Qatar. Actually wala na tayo sa Doha, nasa may Al Khor tayo ngayon. Bumalik na naman tayo sa ating usual spot dito sa may Farkia Beach. So kasama ko ulit si Dory. At kami mag-wading ngayong araw na to, kasi very low yung tide. At makikita nyo naman, papakita ko sa inyo. Napakakalmado ng tubig ngayon. Ayan, kita nyo yun, may isda doon, mga isda, mga maliit na kawan ng mga isda habang low tide. So magsiset up muna kami ni Dory. Kami magsusot ng mga wading suits namin, mga long sleeves. Nakapag sunblock na kami. Kapag nangingisda kayo sa mainit na ganito, mag sunblock kayo. Don't think you're tougher than the sun. Siyempre magdala kayo ng tubig and take breaks every now and then, So, sige, mag-set up muna kami. Tapos, update ko na lang kayo maya-maya. See those? That's a school of fish. Maliit lang sigurado yan. Low tide na eh. Kaya, naglilibot-libot yung mga maliliit na isda malapit. Pag low tide na ganito, yung mga maliliit na isda pupunta dito sa may shore. Dito kasi mas safe para sa kanila. Mga malalaking isda umuurong muna sa malalim kasi abutan sila ng tide. Kaya mga maliliit lang yung nakakapunta rito sa may malapit sa may pampang. So, nakapag-set up na kami. Lulusong na kami niyan. So here we go, people. Bababa na tayo na may tubig. Low tide and a calm sea. May mga fish sa harap mo, ayan. I wonder what kind of fishes we'll catch today. Huwag sanang balo, puro na lang balo. So nandito na kami ni Dory sa may tubig. Ayun siya, si Dory, at ayun ang sasakyan natin. Hindi naman tayo sobrang layo sa shoreline kasi medyo hanggang baywang na yung tubig dito. So hagis-hagis tayo, try natin. May mga nakita na kaming isda rito eh. So yan, first cast. May kumakagat na nga. May kumakagat na nga. Kakahagis lang eh, ayan oh. Kumakagat na nga, oh yun oh, sige. Maliit to sige, kunin na. Ay, fish on yata tayo. Maliit lang to. Maliit lang to. Fish on pero maliit. Ay, bulinggit to. Sinasabi ko na nga ba, bulinggit eh. Sa black spot snapper na maliit. Kawalan muna natin, masyado maliit. Batang bata ka pa. Yan. Release. Oops. Bye bye fish. Yan Di tayo zero. But zero considered yun kasi hindi na natin kinuha eh. Hagis. Diyan lang sa tapat, meron na yan. May makagat na naman Promise, may kagat na naman. Pero mukhang maliit na naman to. Uy, hinihila. Binigyan ko na nga ng slack yung linya natin para kahit paano may laban sila ng konti. Ay, ano yan? Sinabit ako. Teka, sinabit ako. Ano ba yan? Teka, lapit tayo doon. Total, kalmado naman yung tubig tsaka low tide. Try natin kunin yung ating rig. Yan, nakuha naman. Ay, nakawala yung isda. Nakuha lang yung isang pamain natin. Hagis natin ulit. Yan, dyan ka lang. Literally mga 3 meters lang layo ng hagis natin almost ganun. Yun kagat-kagat. Uy, kagat-kagat. Pero bulinggit to. Ano kaya ang isda to Malamang snapper na naman. Snapper nga. Maliit. Parang yung kanina lang. Siyempre release natin ulit.
na lang at mabababaw yung kagat ng snapper. Nahulog siya kagad. Oo. Tapos tayo ulit. Ito, diyan ka lang. Hindi natin dala yung ultralight natin ngayon, naka-light lang tayo. Dala natin yung ating light travel rod, isang Daiwa Ninja 664, 4 pieces to. Sarap gumamit ng mga travel rod kasi madali nang dalhin kahit saan. Ang problema lang, you sacrifice sensitivity for, should I say, comfort of traveling or carrying. Hagis natin ulit. Huwag masyad pa kalayo Diyan lang sila sa tapat. Sobrang kalmado ng tubig ngayon. Uy. Yumuyo ko yung ano mo. Yumuyo ko yung rod mo Nagsumbong na yung mga hinagisan ko. Uy, siya si Dory. Ganda ng conditions ng dagat ngayon, weather conditions at yung calmness. Although hindi ideal to sa fishing, pero okay lang, gumagalaw naman yung tubig. Tsaka may mga sign ng mga isda, nakahuli naman tayo, kaya lang bulinggit. Anyway, throw. One thing na natutunan ko sa fishing, hindi mo kailangan magbato ng malayo. Minsan nasa tapat mo lang yung isda. So pinag-aralan natin yung normal na spotan ng mga isda, Mahilig sila nga sa mga may pakukay, yung mga tinatawag na mga trough or tawag dito. Basta yung malalim na part, yung after ng sandbar. Kayo nang bahala doon. Alam nyo na yun. Minsan natatrap sila doon So mahilig sila sa mga ganun, sa mga medyo pahukay. May mga taguan sila doon. Tsaka doon natin iipon karamihan yung pagkain nila. Nakain lang yung ating nation. Reload. Kaya ang huli ni Dory. Ano yan? Oh, yung laki. Ang laki. Good job. Oo. Dito pa sa bandali. Laki yan Hindi mo talaga yan. Ang laki yan. Isang lang. Wala akong basahan. Nasa sa'yo. Ayan lang. Sakto lang. Bigyan mo sa akin basahan. At matulas siya. Matulas siya. Matulas si isda. Yan. Isang snapper. Yo. Pasok sa plastic. Hey. Yun ang unang catch natin. Well, catch ni Dory. Ayaw. Hindi siya, bakoko.
size na rin naman. Tingnan natin. Maliit lang pala siya sa malapitan. So re-release natin. Yan. Normally it's better not to remove the slime sa isda, no? Kapag nahuli mo. Pero wala nga akong gloves ngayon. Anyway, naka-release naman yung isda. Pag naglalagay nga pala kayo ng mine, make sure na ilabas nyo yung hook sa other side. Importante lumabas yung barb. Ganyan lang yata sila size ngayon. Maliit yan eh. Maliit yan. Kawalan. Uy, fish on tayo. Fish on tayo. Fish on tayo. Ito lang ako medyo malaki-laki. Sabi ko lang yung size eh. Malaban. Malaki to. Malaki nga to. Ito ang sinasabi ko. Ganitong size. Yan. Yan pwede to. Laki. Nga lang dinugo siya. Kaya tanggalin ko muna. So, laking bako ko. Yung bako ko. Laki. Nga lang tinamaan sa hasak. Nakawalan na dito yung mga isda. Medyo lumakas yung hangin. Lumakas yung hangin. Lumakas din yung alon. Konti lang naman. Nandiyan ka. Sa likod namin si Dory kaya di ko masyadong mahagis na malayo. Di ko mabuelo. Pero baby ko. Meron nga bream. Tama si Dory, may mga bream. Yung nga lang maliliit. Chow. Yan. May nakahuli si Dory nung hindi ko maintindihan kung anong klaseng isda. Hindi ko alam kung ano to. Hindi naman siya black spot snapper at hindi rin naman siya silver BB. Lalong hindi siya 4G porcupine. Magandang size. Ito yung mga curious ako sa lasa ulit. Huh? Well, good for the fish. Oh well. Okay. She'll catch another one na lang daw. Pero maganda rin na rin yun. Magandang nangyari na rin yun. Kasi maliit yung isda. Curious lang ako sa lasa kasi ilan lang yun nakuhuli namin gano'n. At gusto ko ulit makatikim sa ano. Sumabit si Dory. Medyo malalim dyan Oo nga, katapat mo lang kasi malalim na yung part din. Pero maliit na naman ito. Ang lakas ng hangin. Okay lang naman yun. Sumahalit.
tayo ulit sa ating honey pot. Yan. Daming isda dito sa tinatawag kong honey pot. Patay na isda doon. Uy, hindi ko nahuli yan. Hindi namin nahuli. Okay, hindi siya isda. Hindi, basura lang pala. Kala ko isda patay. Sa fish. Inosente ako hindi ko napatay yan. Fish on ka? On. Ano to? Ay, balo. Balo. Ay, nakawala. Buti na lang. Ayoko na. Buti na lang na ano siya, na-unhook. Snapper na naman. Liit naman ang mga isda. Ang lakas ng hangin. Oh, ipisyon tayo. Pero maliit na naman. Yellowfin bream. Okay. Uy. Hello? Nakuha lang yung pamain. Si Dory. Bako ko. Maliit ka? Maliit ka. Fish yata si Dory. Pinabit. Madali kasi makapagtago yung mga isda. Itong nahuli natin. Sabang balo. Ay, wait na lapu-lapu. Hindi na lang nakawala. May grouper pa pala dito. Sabagay nakahuli tayo last time dito. Big clam. Scallop. Oo, ito sumabit siya. Scallop on, scallop on. Hindi. Actually, di yan scallop. Oyster pala yun. Low tide na. Militaw na yung bato sa likuran natin. Bato ka. Medyo bumagat na yung kagatan. Nagta-time out muna kami ni Dory. Inom muna kami. Uy, yung laki. Kalain mo. Nakahuli si Dory ng ano yan, bakoko? Laki. Kung kailan nag-break time tayo, doon siya nakahuli, oh. Ayos. Laking bakoko. Hindi, bream yan, bream. Oo, bream siya. Saham. Kalain mo. Kung kailan uminom tayo, doon nagkakaroon ng ganito kalaking isda. Pero hindi naman siya ganun kalaki.
9:11 AM. Actually umaga pa pala. Kala ko hapon na. I lost track of time. So it's 9:11 AM. At medyo bumagal yung kagat. Pero at least nabuhayan ng loob natin dahil sa huli ni Dory na sea bream, ano. Madalas naming mahuli yun pag low tide. Umupa na ng konti yung alon, yung dagat, dahil humina na rin yung hangin. Yun nga lang, humina din yung kagatan. Naka-fish on tayo. dalawang snapper. Maliliit, makawala natin. So, ngayon na natin tatapusin ang episode natin ngayon. Masyado na mainit at sobrang low tide na, ano? Wala na tayong mahuling mga isda. Ang last na nahuli ni Dory, bugaok, hindi ko lang nakunan. Bumalik na kami dito sa Mepampa kasi sobrang init, hindi na kaya. Summer na talaga. Ang temperature ngayon ay 41 degrees, hindi ako nagkakama, Celsius. So, uwi na kami. Napahinga na kami ni Dory. Huli naman tayo ng mga isda, mga 5. Nakakalimutan ng mga isda. Which are good size naman for consumption. Session na kayo, magulombo ka natin kasi bihis lang natin. Si Dory, kain siya ng chocolate. Kain chocolate din! So anyway, sa susunod na episode ulit, maraming salamat sa inyong pag-subaybay. See you again sa ating adventures dito sa